Hi! Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nanunood dito sa aking YouTube channel at kung bago ka lang sa aking channel, maupay na adlaw ha iyong atanan. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw ay isi-share ko naman sa inyo ang napakasarap kong rice cake. At dahil nga tayong mga Pinoy ay mahilig talaga kumain ng mga kakanin. At syempre naman ako din, mahilig talaga ako kumain ng iba't ibang kakanin. Kaya naman, nag-iibento ako kung ano-ano pa ang pwede nating gawin na maging kakanin. At lalong-lalo na po para maiba naman ang ating mga paninda sa iba, diba? Kaya naman dito sa aking channel, kung bago ka lang, ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede mong pagkakitaan. Kahit nasa bahay ka lang, ay kikita ka. Dito sa aking mga recipe ito ay tama, sakto lang. Ito ay hindi ka mapapalpak at mapapahiya sa inyong mga customer. Yung araw ay pinag-iisipan ko kung ano nga ba ang pwede ko pang lutuin at dahil nga marami na ang marunong magluto ng puto, kaya naisipan ko bakit nga ba hindi na lang rice cake ang gawin ko. Kaya naman habang nagdidilig ako, naisip ko bakit kaya hindi na lang rice cake ang gawin ko ngayon at ito ang ipangbenta ko. Kaya nga dali-dali akong pumunta sa Talipapa para bumili ng mga ingredients. Buti na lang, malapit lang kami sa Talipapa. Kaya kahit na anong gusto kong lutuin, ay pwede kong maluto. Pero kung wala kang budget, kahit na malapit ka na sa Talipapa, hindi ka pa rin makakapagluto kung wala kang pera. Buti na lang, mayroon pa akong natitirang pangpuhunan dahil nga nagbenta pa ako ng kakanin kahapon. Kaya naman nagkaroon pa ako ng puhunan. Kaya naisipan ko na magluto ulit ngayon ng aking kakanin. Itong ating kakanin na aking gagawin ay ilalaga ko muna ito sa tindahan ng ate ko at dahil nga Sabado ngayon, walang pasok ang mga bata, wala kaming tinda sa aming tindahan sa harap ng school. Kaya sayang naman kung hindi ako magluluto ngayon. Sayang ang araw. Ang ating araw ngayon ay araw ng Sabado, hindi titigil ang gastusin. Kaya naman, hindi rin ako titigil gumawa ng paraan kung paano nga ba ako kikita at dahil nga ang pera ngayon, pariyan na lang ang 1,000. Kaya kailangan mo talagang rumakit. At buti na lang ito si ate, thank you at shoutout sa iyo ate dahil nako, napakarami niyang ibinigay sa aking gata. Napakabait niyan. At pagkatapos ko nga bumili ng gata, pumunta naman ako sa bilihan ng mga bili ng asukal. Nakabili ako doon ng asukal. Napakabilis lang ng aking pamamalengke. Kaya naman kung hindi naman kayo malapit sa Talipapa, ayan, kailangan bago kayo magluto, bumili muna kayo ng mga pangangailangan nyo. Siyempre talaga naman kailangan mo talagang bumili muna ng pangangailangan bago magluto. Napakatanga din talaga itong Madiskarting Waray. Ewan ko na lang, ang daming iniisip. So, eto na nga. Dito ako bumili at palagyang bumibili dahil mura siya. Mura ang bilihin dito kay na kuya. Shoutout dito sa palagi kong binibilhan na si kuya at ang kanyang partner na palagi ko ding binibilag. Alam ko na subscribers ko din ito. So, eto na. Makikita ko pala dito ang isa ko pang subscribers. Ayan, shoutout sa iyo, Rhea. Ayan, isa siyang aking subscribers at nagluluto na din ng mga kakanin dito sa Mambugan. Ayan, shoutout sa iyo, Rhea, ha? Thank you sa na-inspire ka sa akin at nagluto ka din ng kakanin mo. At eto na nga, umuwi na ako sa bahay at magluluto na ako. Hindi ko na patatagalin pa dahil magtatanghalian na kailangan maaga pa lang. Ay nakapagluto na ako ng mga kakanin dahil hindi lang kakanin ang pwede niluluto. Siyempre pagkain pa ng mga anak ko kaya kailangan kong bilisan na ang pagluto. Parang hindi na nga ako yata nag-almusal dito eh. Pumunta na ako sa Talipapagan pagkatapos kong magdilig. Pagkatapos kong bumangon, nagdilig ako, pumunta na sa Talipapa kung ano-ano iniisip ko kung paano nga ba at ano pa nga ba ang aking kakanin na pwedeng lutuin. At sa awa ng Diyos, ang bilis niya pumasok sa utak ko na ganito ang gawin ko. Gumawa ko ng kakaibang kakanin. At eto na mga kawaray, sisimulan na natin ang pagluluto ng masarap na rice cake. Sa ating rice cake ay kakailanganin muna natin ng yes. Ang yes na gagamitin natin dito ay 6 teaspoon. Ang una nating gagawin ay ilalagay po muna ito natin sa ating malinis na paglalagyan. Itong ating yes ay lalagyan po natin ito ng ating tubig. 1/5
cup ang gagamitin natin ditong tubig at lulusawin muna natin ito. Pagka okay na at natunaw na natin itong ating yeast, itatabi muna natin ito saglit at pagsasamahin naman natin ang ating mga ingredients. Syempre dito ay nagpagiling ako ng bigas, 3 cups po itong giniling. Bahala kayo kung halagang magkano bigas ang gusto nyong ipagiling. And then naglagay ako dito ng white sugar. 2 cups po ang inilagay ko dito. Pero kung ayaw nyo naman ng white, pwede po ang wash para makatipid kayo. Pangalawang gata, piniga, 2 and 1/2 cup ang ginamit ko dito. Para mas masarap, gagamit din tayo dito ng kakang gata. Ang kakang gata na inilagay ko, syempre para mas creamy itong ating rice cake, gumamit ako ng 2 cups of kakang gata. Napakakonti lang ng ingredients ang gagamitin natin, hindi siya magastos. Pagka nailagay na natin ang ating mga ingredients, haluin muna natin ito. And then, dito na natin ilalagay yung ating yeast na tinunaw kanina. Evaporated milk, 1/4 cup, depende na lang kung maglalagay pa kayo. Depende talaga yon. And then, tatakpan natin ito. Pagka matakpan muna natin ito ng 2 hours, gagawin muna natin yung ating mga lagayan nitong ating rice cake. Ang unang ginawa ko dito, itong ating dahon ng saging ay dinarang ko muna po ito sa apoy. Dapat ay dinadarang muna natin ito kasi kapag hindi natin ito idarang sa apoy, madaling mapunit at hindi po maganda ang kinalabasan nitong ating sapin. Magiging sapin po ito dito sa ating mga lagayan. So, ang gagawin lang natin dyan ay ikakat lang po natin ito ng mas malaki pa sa ating mga lianera or sa ating mga baking pan na gagamitin. Ang gagawin natin dito, itong procedure na gagawin nating rice cake ay 2 process natin po ito gagawin. At dahil nga mabilis lang po ito, kung anong gusto nyo, maging puto bigas, ipapasok agad natin ito sa ating oven. So, eto na mga kawaray, ang ginawa ko dito dahil nga wala akong parang lata, yung size ng lata, dito ay gumamit ako ng mold lang siya ng mga puto. Ayan, ito ay large po. Ang ginamit ko dito ay large. And then, ang lagay ko para mabilis po tayo mailagay ang ating dahon, kumuha po ako ng baso, yung puwitan nyo maliit, papasok mo lang dyan para mabilis po siya. Pero diskartehan nyo na kung ano ang gusto nyong gawin, nasa sa inyo yan. Pero ang aking ginanyan ko para mabilis. Then after 2 hours, ayan, 2 hours lang ito binabad, hindi siya tulad ng iba na overnight o kahit ilang oras pa, kahit 24 hours yung iba 24 hours muna nilang binababad ang bigas nila bago pagiling. Pero sa akin, instant talaga. 2 hours lang, 1 hour pwede yan. So, ang ginawa natin dito, ayan, nakikita nyo, napapansin nyo na may butter. Yan talaga ay sinadya yan na hindi ko tinunaw ang ating butter dahil nga yan po ang magiging creamy sa ibabaw ng ating rice cake. Kaya sinadya ko siya. Kaya huwag kayong mag-alala na sabihin nyo, bakit may buo-buo? Okay lang yan dahil sadya po talaga na ginanyan ko lang, hindi ko siya tinunaw. Baka kasi magtaka kayo, bakit hindi ko tinunaw? Bakit ganyan buo-buo ang butter? Dahil nga yan po yung technique natin para magiging creamy ang ibabaw ng ating rice cake. Pagka tapos na natin yan i-mix ng mabuti, hindi ko na yan sinala kasi nga wala namang pamumuo yan. Then, ang lagay ko dito sa aking mga lagayan, sa ating mga mold, naglagay ako siya ng lampas kalahati. Depende sa inyo yun. Kung gusto nyo umapaw pa, okay lang yan. Then, hindi naman talagang aalsa yan ng sobra-sobra tulad ng puto. Nasa kanya lang kung ano ang gusto nyong sukat ng inyong mga rice cake. Gusto nyo, medyo apawan nyo pa ng konti para mas mataas. Pero sa akin ay sakto lang. So, the point na ito ay nagpapakulo na ako ng tubig. At tapos na nga din po ako maglagay dito sa ating mga molder. Pagka kumukulo na ang ating tubig at saka lang po natin ilalagay itong ating rice cake. Bakit nga ba? Kasi pagka ilagay natin ang ating rice cake habang hindi pa kumukulo ang tubig, magiging flat lang siya, pangit, hilaw, labsak ang kinalabasan nitong ating gagawing rice cake. Kailangan talaga ay kumukulo na muna ang tubig. Napapansin nyo na medyo, ayan, creamy ang ibabaw niyan. Sadyang-sadya ko po talaga yan maging creamy dahil nga ay gagawin po ito nating rice cake. Tulad po yan ng kasaba cake na mayroon siyang creamy sa ibabaw. Yun naman kasi may gatas. Ang akin kasi ay wala. Parang gata lang. Yung ibabaw siya. Kaya sadya po yan. Pagkatapos kumulo na siya or niluto natin ng 25 minutes or 20 minutes, inilipat po natin ito sa ating mga cupcake molder. Ayan. Lipat natin siya.
Then ito ay i-oven lang natin ng 15 minutes. Yan, napakadali. Pero depende naman sa inyo kung wala kayong oven. Pag hindi nyo ilagay sa oven, ang kinalabasan lang din yan ay ang puto bigas. Pero hindi siya tulad ng puto bigas talaga na medyo medyo matigas. Ito kasi malambot lang. Ang ating texture nito ay malambot lang dahil dinamihan po natin ito ng ating gata. Ang purpose ko kasi doon para maging creamy siya. At pagka ating i-oven ito, ay nandun pa din yung juiceness niya dito sa ibabaw. So, ito na nga, inilagay na po natin ito sa ating oven. At ang ginamit ko ditong oven ay, ang init niya ay sa taas at sa baba. Sa magtatanong kung saan ko nabili itong ating electric oven, ayan, kahit saan nyo po yan mabili. Ang bili ko lang dyan ay 2,000 o hanggang 3,000. Mayroon na akong electric oven na maliit kasi yung aking mga oven na malalaki, hindi ko siya nagagamit dahil pang vlog ko po lang ito. So, napapansin nyo, ayan, ang purpose lang natin nga ito ay masunog ang ibabaw at maging tulad siya ng banana cake. Kaya tinawag ko na rice cake dahil hinalin tulad ko siya sa banana cake. So, ayan na mga kawaray, naluto na nga natin itong ating rice cake. Sa mga walang oven, okay lang po, pwede naman po. Pero ang kinalabasan lang nito ay puto bigas. Kaso nga lang, itong ating magiging puto bigas, creamy po sa ibabaw, kaya naman ay suggest na bawasan nyo na lang po ang inyong tubig or inyong kakanggata. Dahil nga po, kung wala kayong oven. Pero kung may oven naman kayo, katulad ko, ganitong procedure ay okay na. Napaka-creamy na, hindi na tayo gumamit pa ng kung ano-ano pa. At masasabi ko na magugustuhan po ito ng inyong mga customer. Huwag po kayong magtitipid ng kakanggata ng gata dahil yun lang po talaga ang nagpapasarap nitong ating rice cake. Napakasarap. At alam ko, hindi siya mapapanis ng 2 days o 3 days dahil nga punong-puno ito ng gata. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na ang kakaibang rice cake na ginawa ko. Hindi kayo mapapahiya dito mga kawaray. At kung magustuhan nyo po itong aking recipe, balikan nyo ko at mag-comment kayo at balitaan nyo ko kung ano nga ba ang kinalabasan ng inyong rice cake. So, eto na. Depende na sa inyo mga kawaray kung maglalagay pa kayo ng butter sa ibabaw or edin cheese or cheese ang ibabaw nyo. Masarap din po yun. At ang benta ko nga pala dito sa malaki ay binenta ko po siya ng 50 ng isa. Dito naman sa maliit, ang molder na ito ay 10 pesos ang isa. Kaya naman malaki po ang magiging tubo nyo, magiging balik ng puhunan nyo. Kasi nga po medyo mahal dahil nga po nilagyan po natin ito sa oven pa, kaya sakto lang itong ating presyuhan. At mag-ghosting kayo mga kawaray, baka kasi hindi pare-parehas ang ating mga binibilhan kung anong price nila, mas mababa pa pala sa inyo, lalong-lalo na po dyan sa taga-probinsya dahil ang nyug nila ay medyo mura lang. Dati kasi kapag nasa probinsya ako, yung mga nahuhulog na nyug, yun po ang ginagamit namin pang suman. Ayan, shoutout dyan sa Samar, ayan, sa Barangay Palanas na kung saan ay doon ako lumaki. Ayan, napakasaya ng pagkabata ko dahil naranasan ko ang hirap ng buhay. Eto na mga kawaray, titikman na natin ang sarap nga ba nitong ating rice cake. Hindi talaga kayo magsisisi sa sarap nito at kahit na nga ako mismo. Dahil ang iba kasi kapag ikaw ay magluto, hindi ka nasasarapan. Pero once na masarapan ka, ibig sabihin nga yan, talagang masarap ang luto mo. Kasi ako, hindi talaga ako kumakain ng marami kapag ka nagluluto ako kasi nagsasawa ako agad. Pero dito sa rice cake na ginawa ko, napakasarap kasi yung aroma niya, lalong-lalo na yung gata, yung lasa ng gata, napakasarap. Kung gusto nyo nga din pong lagyan ng vanilla flavor, okay lang din naman para lalong sumarap. Pero parang para sa akin, gusto ko kasi lasang gata lang siya. Salamat nga pala sa lahat ng mga nanunood. At kung bago ka lang sa aking channel, pakisubscribe nyo po ang aking YouTube channel. At i-like nyo na din po. Mag-comment din kayo para ipopost natin ito. At isi-shoutout ko kayo, lahat ng mga nagko-comment, isi-shoutout ko kayong lahat. Thank you sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat mga kawaray. Sa gustong hiramin ang aking mga picture na pang post sa inyong mga FB, dalawin niyo pong aking Facebook, Hasmin Kabigkes. Pwede niyo pong hiramin ito at ipang post niyo at gamitin niyo muna. At huwag niyo lang pangalanan para lahat tayo ay makagamit nitong ating mga picture na ina-upload at makakatulong po ito sa ating lahat.